How does it feel? Tanong ng lalaki matapos siyang mariin halikan. Good. Ani Sandra. Ramdam nila ang kuryenteng bumalot sa kanilang mga katawan. Napapaliyad si Sandra sa kakaibang pakiramdam na yun. Sa gabi na iyon ay ang unang gabing umindayog si Sandra na walang musika. Mainit, masarap, at para sa kanya ay nakakaadik sa pakiramdam ang mga paghaplos na yun ni Aaron. Mas lalo na nang tuluyan siyang angkinin nito ng makailang ulit. 1, 2, 3, at marami pang beses ng gabing yon. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Sa nakaraang kabanatay, halos matulala si Aaron nang makita si Sandra dahil sa ginawang makeover sa kanya ni Doña Claudia. Samantalang si Sandra naman ay hindi makapaniwala sa naging reaksyon ni Aaron nang makita siya. Kabanata 5. Let's eat. Pagpupukaw ng atensyon ni Madam Claudia, pigil ang ngiti nitong iiling-iling pa sa nakitang galawan nilang dalawa. Matapos pang araw na iyon ay parang bumaliktad ang takbo ng istorya. Dumami ang mga bagay na nagbago. Sandra woke up one day na hindi na siya natutulog sa sahig. Hindi na rin nakahubad ang lalaki sa loob ng kwarto. Bibihira na rin siyang asarin nito o pikunin. Sinasayat niya ang kabuuan ng kwarto at ni anino ni Aaron ay wala doon. Pero namulatan niyang sariling nakahiga sa mismong kama. Breakfast in bed. Ikinagulat niyang pagpasok ng piloto sa kwarto nila na may hawak-hawak na tray. Naamoy ni Sandra ang bacon at sinangag na paborito niya simula nung bata pa siya. Pero madalang niyang kainin dahil wala silang perang pambili noon. Wow! Walang pag-aalinlangan niyang nabulalas sa gesture ng kababata. Paano niya nalaman na paborito ko to? Pagtataka ni Sandra. Paborito mo daw to, sabi ng nanay mo. Tinanong ko kasi. Pagpapaliwanag ng binata. Wow ha, kailan ka pa naging interesado sa gusto ko? Simula nung naramdaman kong gusto mo ako? Pagbibiro pa ni Aaron. Huy ha, medyo damang-damang gwapo ka? Pambabara pa ni Sandra dito. I didn't say that. Pero I can take it as a compliment dahil di mo direktang sinabi na attractive ako. Parang nawalan na ako ng ganang kumain sa mga sinasabi mo. Pang-aasar ng dalaga. Well, napipikon ako. Pagseryoso ng mukha ng binata. Mukha ngang nawala ito sa mood na ikinakonsensya naman ng huli. Sorry, Aaron. That's enough. Hirit ng binata. You need to compensate. Subuan mo ako. Sabay ngiti pa nito at ngumanga. Akala ko ba akin to? Tanong ni Sandra. May kasalanan ka. Kailangan mong bumawi. Napikon ako. Pangungutya pa ng binata. Talaga ba? Ngumuso pang dalaga sa lalaki. Ang cute mo. Wala sa loob na puri ni Aaron. Namula ang dalaga sa narinig at umiwas sa malagkit na tingin ng lalaki. Lumaki ka din palang palabiro, no? Pagsakay pa ng dalaga sa tinura ng binata. No, I mean it. Hindi yun biro. Cute ka kapag nagmamaldita at gumaganda ka kapag nakangiti. Seryoso nitong sambit sa huli. We, part ba ng pang-aasar mo yan? Tura naman ni Sandra. Hindi. Part ng admiration ko yan. Pagsakay pang muli ni Aaron. Kasi maganda na ako ngayon. Wika naman ni Sandra. Kahit dati pa naman. Nung manang ka pa at mukha ka pang manghilot. Ang sama mo. I hate you. Napipiko na tura ni Sandra.
Dapat mahalin mo ko. Kasi magiging mag-asawa na tayo. Tila nagniningning ang mga mata ng binata sa pakiramdam ni Sandra. Lalo na nang sumilay pang magandang ngiti ng lalaki towards her. And that's the first day. Matapos ang araw na iyon ay inaraw-araw ni Aaron ang pagluluto ng breakfast nilang dalawa at pagkain ng sabay. Minsan sa bed, sa dining room, o kaya sa garden. Para bang bumalik sila sa nakaraan nung magkaibigan at magkababata pa sila na halos hindi mo mapaghiwalay. Ang dating laging nagbabangayan nilang bonding ay napalitan ng puro pagtawa, harutan, asaran, at paghalakhak. Madalas siya nitong sinusurpresa ng bouquet of flowers and gifts, sometimes chocolates or cake. Bigla silang naging magkasundo sa lahat ng bagay. Ultimo sa pagdidesisyon nila regarding sa wedding. Sa kulay ng gown, motif, at kung ano-ano pa. Ang napaka-stressful na wedding preparation para sa iba ay never nilang naramdaman si isa't isa. Ngunit lumipas ang mga oras, araw, at panahon. Walang inuungkat si Aaron tungkol sa relasyon na meron sila. She didn't know kung ito pa ay parte pa ba ng pagkukunwari o totohanan na. Aaron became so sweet to her. Laging nakahawak sa kamay nito kapag magkasama sila sa labas o loob ng mansyon. Andyan man ang mga magulang nito o wala, na hindi naman pinagbabawalan na ng dalaga. Sa mga labas nila ay mas gugustuhin pa ng kababatang lalaking matulog ng nakaakap sa kanya sa kotse kesa sumandig sa kotse just like before. R never said, I love you. Sweet ito at maasikaso pero ni minsan, never itong nag-confess sa dalaga. But she never asked. Takot si Sandra na magtanong pero alam niyang nahulog na siya sa kabaitang pinapakita ng dating kababata. Oh, andito ka na naman? Pabiro ni Sandra. Balik sa sofa. Utos niya sa binata. Ikakasal na naman tayo bukas. Baka pwedeng pagbigyan mo na ako dito. Sawang-sawa na ako sa amoy ng sofa. He stated. Ay nako, ani Sandra. Sa labas lang kita natitake advantage eh. Doon lang kita nakikiss. Nahawakan ng kamay. Baka pwedeng iregalo mo na sa akin ang gabing to with you. Isang kiss lang. Wika naman ni Aaron. Bukas na lang. Sagot ni Sandra. She couldn't help it. Nagsasalita pa lamang siya nang salihan ni Aaron ang kanyang malabi ng mainit na labi ng binata. How does it feel? Tanong ng lalaki matapos siyang mariin na halikan. Good. Hiyang-hiyang pagsagot ng dalaga habang nakasubsub ang muka sa mga palad nito. Oh, come on. Ba't ka nahiya? It's natural. Pagpapaliwanag pa ng binata nang makitang hiyang-hiyang kasamang babae na pag-usapan ang mga ganong topic. Hindi ako sanay sa ganito. Di pa nga ako nagka-boyfriend, di ba? Sagot naman ni Sandra. Then, sasanayin kita. Inalis dahan-dahan ni Aaron ang mga kamay na nagtatakip sa mukha nito at tinuli ang pag-angkin sa mga labi ng kababata. Ramdam nilang kuryenteng bumalot sa kanilang mga katawan. Napapaliyad si Sandra sa kakaibang pakiramdam na yun. Sa gabi na iyon ay ang unang gabing umindayog si Sandra nang walang musika. Mainit, masarap, at para sa kanya ay nakakaadik sa pakiramdam ang mga paghaplos na yun ni Aaron. Nakakagising ng diwa ang mga halik na ibinibigay sa kanya ng piloto. Mas lalo na nang tuluyan siyang angkinin nito ng makailang ulit. 1, 2, 3. At nang madami pang beses ng gabing yun. Hapong-hapo ang kanilang mga katawan. Ngunit humarap sila sa altar na tila buong buo ang kanilang mga sarili. Nasilayan nila ang mga magulang nilang nagsisipagtulo ng kanilang mga luha sa araw na pinakahintay ng lahat. Oh anak, mag-iingat kayong mag-asawa sa Maynila ha.
Aalagaan mong senyorito. Huwag tatamad-tamad. Payo pa ng ina ni Sandra. Opo, sagot niya sa ina. O Sandra, take good care of yourself. Para sa mga little Francos, remember. Paghabol pa ng biyan ng babae nito. Opo, mabilis na pagtugon ni Sandra. Ma, we will go ahead na. Paalam ni Aaron. Mag-ingat kayong mga anak. Huling habilin ng Madam Claudia bago pa sila tuluyang nakaalis. Ilang araw nang nakakalipas ang kanilang kasal. Sandra was so excited sa pagsasarili nila ng bahay ni Aaron sa Maynila. Wala pa man dinay, nakaplano na ang lahat para dito. Napansin ni Sandra ang tila pananahimik ni Aaron sa simula pa lang ng pagbiyahe. Ang jolly personality nito sa tuwing magkasama sila ay tila bang naglahong parang bula. Okay ka lang? Tanong Sandra. I don't want to talk. At tinalikuran siya nito ng walang ano-ano. At tila ba, nagtulog-tulugan sa buong biyaheng nito pauwing Maynila. Nakauwi na sila sa condo unit nito. Maliwanag ang lugar at malawak. Bahay na bahay tingnan at kumpleto sa mga gamit. Madami-dami din ang kwarto. Ang ganda naman ng bahay mo dito, Aaron. Pagpuri niya sa asawa. Ngunit paglingon niya ay wala ang lalaki sa tabi niya. Ma'am, may kailangan po ba kayo o gusto ipaluto para sa dinner? Tanong ng katulong kay Sandra. Tanungin ko na lang po si Aaron pag-akyat kung anong gusto. Si Aaron pumanang. Tanong niya sa kasambahay. Nakasakasama nila. Ay ma'am, di na po akyat si Sir Aaron. Po? Takang-takang sagot ni Sandra. May tumawag po kanina nung paakyat na po kami. Tapos di na daw po siya aakyat. Tanungin na lang daw po kita kung anong gusto nyo. At kung meron daw po kayong gusto bilhin, ito daw po ang card niya. Magpa-drive na lang daw po kayo sa driver. Bakit din na lang niya ito dinirektang sinabi sa kanya kanina? Naitanong niya sa sarili. Kinuha niya ang card na pinaabot sa kanya. At di niya ipinakita sa matanda ang pagdadismaya ukol dito. Ay, sige po manang. Ang tangi na lang niyang nasabi. Iniayos na lang ni Sandra ang mga gamit nila sa kwarto at tuluyan nang nagpahinga sa kwarto ng mag-isa. Kanina pa umalis ang asawa niya, ngunit ni isang tawag mula dito ay di siya nakatanggap. Ilang tawag na rin ang paulit-ulit niyang ginawa sa asawa, ngunit wala man lang itong reply ni Ha o ni Ho mula sa lalaki. Paulit-ulit niya itong tinatawagan, ngunit pinapatayan niya lamang ito ng telepono. O kung di naman ay masyadong maingay ang maririnig niya na para bang nagkakantahan. Nasaan ka ba? Tanong ni Sandra. Marami akong naiwang trabaho sa Manila. Andito ako sa kabilang condo unit sa BGC. I need to work. Gustong magtampo ni Sandra sa sitwasyon pero mas pinili na lamang niyang umintindi. Ilang buwan ring nakulong si Aaron sa probinsya at kailangan din niyang intindihan ang mga naiwan niyang commitments. Anong oras ka uuwi? Sent by Sandra. Ilang minuto pa ay tsaka siya nakatanggap ng sagot dito. Anytime I want. Para siyang sinaksak ng paulit-ulit sa sagot na yon ng kababata na ngayon ay asawa niya ng legal sa papel. Gusto niyang isipin na baka wala lang ito sa mood ngayon o kaya naman ngayon lang ulit nakaramdam ng kalayaan, makagimik with friends. Intindihin mo Sandra, sanay sa buhay Maynila ang inasawa mo. Bubulong-bulong niya sa sarili na nakaharap sa salamin habang nagsusuklay ng kanyang buhok. Di niya mapigilan ang pagbuhos ng kanyang mga luha habang pilit na kinukumbinsi ang sariling normal ang ganong ugali ng lalaki. Ilang mga araw, linggo pang lumipas at nasanay na si Sandra na hindi ito sa tamang oras umuwi o kaya minsan naman ay ilang araw wala sa bahay. Magme-message lang o kaya tatawag ng saglit para sabihing naka-out of town siya o kaya naman ay may trabaho. Tinanggap na rin niya since na piloto si Aaron ay bihira na lamang itong makakasama.
Tapos ng ilang mga buwan na pahinga nito at nakabakasyon. It's time na para harapin naman ng asawang lalaki ang sariling karera nito. Mom, andito na po si Sir Aaron. Anya ng matandang kasama niya, nakasambahay. Namumutla itong nagbalita sa kanya. Kaya naman ang excited ng mukha ni Sandra sa narinig ay napalitan ng pagtataka. Bakit po, Manang? Tanong ni Sandra. May kasama po si Sir. Wika ng matandang katulong. May bisita tayo? At ngumiti pa ng maluwag si Sandra. Tamang-tama, special naman tong pagkain natin. Mabigat ang pagkabuntong hininga ng matanda na para bang may gusto pa itong sabihin. Ngunit naalintana sa pagdating ng asawa. At dito na nga po nagtatapos ang Kabanata 5. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.